Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Thank you. So, first card ni Aquarius, we have the Queen of Fire. So, si Queen of Fire, this is someone na very intelligent, napakatalino, napaka-exuberant, determined, focused. Lagi siyang kumbaga, lagi siyang eye on the prize, 'di ba? Focus siya, laser focused siya sa kung ano man yung mga ini-envision niya, no? So, maybe you're going to embody the energy of Queen of Fire sa ngayon na talagang magiging focus ka, determinado, porsigido na tuparin kung ano man yung mga ini-envision mo para sa sarili mo. So, good luck sa'yo. So, we have release. Time for purging, time for releasing. 'Di ba? So, siguro maraming pagbabago. Uh, So, yun, siguro you are ready now, 'di ba? To change the course of your life. Kaya, yun, maganda to, 'di ba? Kasi you will be welcoming something new or someone new in your life na mas magiging positibo ang hatid na energy nito sa'yo. So, what else? We have Hermit. Ayan. So, siguro, ito talagang kailangan mo munang gawin, 'di ba? Magnilay-nilay, magmuni-muni. Kasi siguro kaya kayo magkakaroon ng idea or magkakaroon kayo ng desisyon na tapusin na ang ibang connection mo sa tao or sa mga bagay or sitwasyon sa buhay mo because you can feel na mabigat ito. No? You can feel na merong mabigat, merong nagpapasikip sa dibdib mo, merong nagbabother sa'yo, di ba? And yeah, so in order for you to figure out ano din yung mga blockages mo kasi maaari na yung mga alam mo yun, nagpapanega sa yun are those blockages, 'di ba? Kaya it's important for you to do some kind of introspection, mag-reflect kayo para na ma-figure out ninyo kung ano talaga yung dapat ninyong gawin. Ano yung mga dapat mong tanggalin sa buhay mo, ano yung mga dapat na ayusin, 'di ba? So good for you. So tignan natin kung ano pa ang ganap. And siguro Aquarius ang iba sa inyo ano, baka isa kayong spiritual teacher, pwedeng you're also a mentor, life coach, mga ganon, no? Na you are also helping other people to be enlightened, maybe you're also helping people, baka na nag-a-advise ka din, mayroong mga tao kumukonsulta din sa'yo at baka humihingi din sila ng advice sa'yo, no? So we have the hawk. Ayan, so omens and messages. So you are so blessed, no? You are so blessed. You are very lucky. Kasi pinapadalahan ka talaga lagi ng divine ng guidance, no? You are being sent omens and mga intuitive messages to guide you. 'Di ba? Kasi yung mga yan, those are guidance, 'di ba? Na those are guidance na pinapadala sa inyo ng divine universe, no? Kung ano mga makakatulong sa'yo, makakagabay sa'yo, na matulungan ka na, alam mo yon maging mas maayos ang takbo ng buhay mo or kung papaano mo papaganahin, 'di ba, ang ano mo, ang diskarte mo sa buhay sa ngayon. So, be on the lookout for those symbols, for those omens, 'di ba? Kasi 'yun ang gabay sa iyo. And if you are not sure, kunyari meron kayong mga omen na nakita, no? So kung ano man yung kunyaring elements, 'di ba, na nakita ninyo na alam ninyong sign 'yan para sa iyo. Kasi hindi kayo sure of what it is. I-google nyo lang yan, no? I-search niyo sa Google ano yung symbolism nun, spiritual meaning, no? Na kapag nakakita ka ng ganon. So, yun. I-ano mo, i-google mo at maiintindihan mo kung ano yung mensahe ng universe para sa iyo, okay? So, we have the owl, meron deception, no? So, meron deceptive energy, Aquarius, na maaaring nandiyan sa paligid mo, okay? Or, maaari, no, na yung taong ito na madidiscover mo siguro sa ngayon na niloloko ka, ito na yon, no, you're going to put an end to that relationship with this person. So, maaring isa yan sa mga dahilan, 'di ba? Maaring isa yan sa mga
at tatanggalin mo sa buhay mo, no? Kung sino man itong nanloloko sa'yo. So, baka malalaman mo yan sa ngayon. Ma-figure out mo na niloloko ka ng taong ito. So, for sure, you already have a lot of wisdom na napulot mo sa experiences mo sa buhay in the past. So, maybe that wisdom also will be on display sa ngayon. Gamitin mo na kung ano yung alam mo. Gamitin mo na kung ano yung mga natutunan mo sa mga nakaraang panahon. Gamitin mo na yan sa ngayon, 'di ba? Para hindi ka maloko ng iba. Alright? We have the eagle. Ayan, connection to the angelic realm, spirit and integrity. You know what? Siguro ang lalim ngayon ng connection mo with the spirit realm, ano? Meron kang mga omens, messages na pinapadala ang universe sa'yo. And for sure, 'di ba? Merong yung pagpaparamdam sa'yo ng universe ngayon, ng spirit team mo. So, ibig sabihin na manipis, no? Yung veil mo between you and the spirit realm sa ngayon. Mas malakas ngayon ang pakiramdam mo, malakas ngayon yung psychic abilities mo. So, take advantage of that. Okay? Take advantage of that para nang sa gayon, maano ka, para nang sa gayon, magkaroon ka ng gabay, 'di ba? Lagi. So ngayon, yung eagle na 'to, sabi dito, there is a connection to the angelic realm. So baka you're having also a conversation with your guardian angels, 'di ba? So siguro lagi kang nagdadasal sa mga guardian angels mo, nagdadasal ka kay Archangel Michael for protection and safety, 'di ba? Or siguro nagdadasal ka kay Gabriel, si Archangel Gabriel din, ano yan eh, siya yung archangel na tumutulong sa atin in terms of communication, yung gano'n, pag-connect with other people, yung mga gano'n, ano. Or siguro, ah, marami ka pang marami ka pang dinadasalan, Archangel Uriel, mga ganyan, Archangel Metatron, 'di ba? Ang dami nila, Archangel Sandalphon, 'di ba? Kung gusto mo namang i-expedite, no? Yung magadasal mo na gusto mong marinig agad ng divine, no? Ang tatakbuhan mo niyan, Archangel Sandalphon, no? Siya yung messenger ng mga siya yung messenger ng mga angels. So, we have Raven. Alam mo, Aquarius, feeling ko dito napakalakas ngayon ng inyong psychic abilities, ng mga intuitive abilities. Look at this, magic, coincidence, synchronistic events. So, talagang parang ka ngayon no? Parang sobrang lakas ng connection mo with the spirit realm sa ngayon. Kaya merong mga magical moments, synchronistic events na maaaring mapapansin mong, 'di ba, bigla na lang nangyayari, 'di ba? Yung mga makikita mo na lang mga mai-experience mong mga bagay na mga hindi mo sukat akalain, no? May mga unexpected, 'di ba? Yung mga hindi mo sukat akalain na mangyayari, pwedeng merong mga pangyayari sa ngayon. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.